mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo. Masarap po kayong paglingkuran dahil napakasarap po ninyong magmahal. Kahit ice candy lamang aking ibinibigay, ako po ay inyong pinagbigyan na manungkulan sa ating lalawigan. Hello. Maraming salamat po sa inyo. Tunay na kayo po ay mga Marinduqueño na mapagmahal sa isang native na katulad ko. 2 beses po akong nadapa. Lumaban ako ng gobernador, lumaban ako ng vice governor, pero hindi ako nawalan ng pag-asa dahil alam ko na ang mga Marinduqueño ay naghahanap ng tunay na manunungkulan sa kanila ng may kababaang loob. Ito po ang inyong Kuya Ray Salvacion. Pero bago po ako magpatuloy, ako po'y magbibigay galang sa mga panauhin ng dirito. Ito po hindi ko baka po ako'y magkamalit, hindi ko po lahat kayo ma-address, ay baka kayo magtampo. Ano po? Una po, ako po'y magbibigay galang sa ating gobernador. Ngayon ay nanunungkulan na. Ang walang iba, ang pinakamamahal nating gobernador, Melencio Go. Yan. Sa ating minamahal na Vice Governor, Vice Governor Romulo Bacoor. Sure. Sa ating mga mayor na nandirito, Mayor Army Carion, sa kanyang Vice Mayor, Vice Mayor Mark Steño, 10 ng kanyang mga konsehales na nandirito. Yan. Sa ating Mayor ng Torrijos, andyan po ang Mayor, mas bagong elective po ito, Mayor Joken. At nakita ko rin po ang aking mga kababayan dito sa pamumuno ng ating Vice Mayor. Parang wala, andyan po ba si Mayor? Andyan si Vice Mayor David Bido, sa punang kasamahan sa konseho, ang kanyang mga konsehales. Meron pa po ba? Nandito rin po si Mayor James Lim ng Gasan kanina. Pero meron po silang event ngayon, kaya nagdali-dali umalis. Ang ating ang Vice Mayor po ng Santa Cruz, nakita ko rin po dyan siya kanina. Asan po si Sir Bob Rico Hermoso, asan po siya? Yan. At ang ating dating Vice Mayor ng Santa Cruz, ayan po ang gumaganda, si Ma'am Geraldine Morales po. At mga barangay official na nandirito sa SK Federation, mga national government agencies, civil society organizations, ACATIM, Marinduque State University, provincial government officials and employees, PNP, headed by Police Colonel Arthur Salita, sa mga kaparian na nag-alay sa atin ng misa kanina, at sa ating minamahal na judge na nagpa-out sa atin para opisyal tayong manungkulan bilang kinatawan ng ating lalawigan, Judge Recalde. Yan po siya. At sa aking pamilya, mga kapatid, ang aking minamahal na asawa, yan po siya. Veronica Salvacion po siya. Isa lang po yan. Iisa lang po yan na aking binabahay at tumatao sa bahay. Sa mga kaibigan kong nandirito, nakita ko po isa kong kaibigan, si Alex Pabella po. Yung po ang may-ari ng Petromax. Kaya po sa kanya kayo magpagasolina lagi. Yan. Minsan po, nagbibigay ng libreng gasolina yon. Sa inyo po lahat, magandang tanghali po at maraming salamat sa inyong pagbibigay sa akin ng pagkakataon na kayo'y aking mapaglingkuran.
bilang kinatawan po ng lalawigan, sa kauna-unahang pagkakataon ko, ay nagkaroon tayo ng manunungkulan na congressman na galing at isang native Marinduqueño na galing sa maliit na bayan ng Buena Vista. Ito'y pagkakataon po natin. Tayo po ay nakawala sa dinastiya. Ito po ay isang kasaysayan ng ating probinsya. Ang isang mahirap na galing sa isang mahirap na pamilya, galing sa isang maliit na bayan, ay nagkaroon ng pagkakataon na kayo'y pagtingkuran. Marinduqueño, ang uunahin kong paglingkuran ay ang mga nasa laylayan ng lipunan. Kayo po ang dapat magtamasan ng biyaya ng ating lalawigan. Kayo po ang nakaligtaan na paunlarin ng ating namumuno noon. Mga Marinduqueño, pagbigyan po natin na umunlad ang ating mga kababayan na nasa laylayan ng lipunan. Hilahin po natin sila pataas. Hilahin po natin. Kung kita'y maayos na ang kabuhayan, sila po ay ating hihilahin pataas upang umulad ang kanilang kabuhayan. Kaya po, ipinagmamalaki ko po, ako po'y nagpapasalamat sa Diyos at ako'y binigyan niyo ng pagkakataon. Kaya po, hindi pa po ako umupo. Ako po'y nakapagbigay na ng tig 20 million sa bawat bayan ng Buena Vista, Marinduque upang magamit nila sa mga proyektong makakatulong sa ating lalawigan. Tig 20 million po. At ang bayan Buena Vista po ay pinalamang ko ng kaunti upang makapagpagawa po naman kami ng magandang health center doon. Uunahin po natin ang ating programa para sa pangkalusugan. Yan po ang kailangan natin na bigyan pansin ang ating ospital dahil ito ang kailangan ng ating mamamayan. Bibigyan din po natin ng pagkakataon na paunlarin natin ang kuryente ng lalawigan. Kaya po ako'y may kinakausap na makapaglagay dito ng windmill para naman po sa karagdagang kuryente ng ating lalawigan at maiwasan ang brownout dito. Yan po ang isa kong nais magampanan. Sa mga kalsadang inyong nakita, napakaganda na. Tatapusin na po natin ang kalsada sa mga kabundukan na wala namang bahay na patutunguhan. Ilalagay natin ang ating budget sa mga proyektong may direktang tulong sa ating mamamayan. Wala na po tayong sisirain na bundok, wala na tayong puputulin na mga puno sa kagubatan, at wala na rin po tayong ilalagay na mga seawall sa tabing dalampasigan. Wala na pong ganon. Ang lahat ng proyekto po natin ay nakatuon sa pagpapaunlad ng buhay ng mamamayan. Yan po ang ating gagawin. At kung ako po ay may ibibigay na AX at ayuda, sisiguraduhin po sa inyo na ito'y makakarating sa inyo ng buo at tama ang amount nito. Masakit po pakinggan na mayroong naglilista na minsan pag nakuha na ang amount ay hati sila. Sana naman po, hindi ako nakasakit ng damdamin, pero yun po ang report sa atin. Ano po? Gagampanan po natin na may katapatan ang ating tungkulin ngayon. Kaya po, sa kapwa ko mga mambabatas at elected official na nandito, ako po'y nakikiusap sa inyo. Gampanan po natin ng may kababaang loob ang ating panunungkulan. Huwag po natin itong gamitin sa pagpapayaman natin. Huwag po natin gawin ito.
manungkulan tayo na may katapakan. Sila ang tao ang naglagay sa atin dito sa posisyon na ito, sila ang paglingkuran natin ng gusto. Pwede po ba yun? Pwede po ba yun? Kailangan pa ba nating manumpa? Hindi na. Masakit kasi pag nanunumpa, mayroon tayong nilalabag na salita ng Diyos pag tayo nanunumpa. Kaya ako'y nakikiusap lamang sa inyong lahat. Napagamat ako ay naging congressman ninyo, masakit sa tainga ko na lagi daw pag ikaw ay naging congressman, yayaman ka agad. Bakit? Ito ba'y hanap buhay? Ito bang aking posisyon na ito ay puno ng katiwalian? Mga Marinduqueño, asahan po ninyo bilang congressman ninyo, hindi ko po gagamitin ang aking posisyon para ako'y magpayaman. Gagamitin ko po ito sa mabuti at mahusay at may kababaang loob na pamumuno sa ating lalawigan. Tapusin na po natin ang lotion. Kaya po sa lahat ng proyekto, aalisin po natin ang lotion. Alam niyo pa, lotion? Ha? Oo, kayo na nagsabi nun. Ha? Aalisin po natin. At ako po ay talagang ang akin pong nais lang ipabot sa inyo, ang aking panunungkulan po, ang aking kandidatura ay sinimulan ko ito sa tama at mabuti. Bakit tama? Ni Singkunduling, wala akong binigay sa inyo, kundi ice cream lamang. Ayun po ang ayun ang sasakyan po ng ice cream. Baka gusto nyo mamaya ay makatikin ng ice cream. Ang turoon po yun. Yung po, magpapasawa tayo ng ice cream ngayon. Kaya po, asahan po ninyo, mga Marinduqueño, ang inyong Kuya Ray ay huwag niyong paghahanapan na ako po ay magarbong manamit. Ako po ay simpleng tao lamang. Kaya ko pa rin po kumain, mag-ulam ng tunsoy at bagoong. Yan po ang aking simpleng pamumuhay. Kaya po, kung kayo'y pupunta sa bahay, huwag po kayong magtataka kung ako ay nakatsinelas lamang at may gulani na short na suot. Huwag po kayong magtataka. Ito po ang inyong congressman na may kababaang loob na kayo'y aking paglilingkuran. Marami pong salamat at naway pagpalain tayo ng Panginoon Diyos, bigyan tayo ng masaganang pamumuhay at malusog na pangangatawan. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay ang Marinduqueño! Magkaisa tayo! Yehey! Yema! Ano yung isa doon? Yehey! Thank you po. Maragandang tanghali po sa inyo lahat.